Ano ang mararamdaman mo kung isang araw, sa mismong bahay na pinaghirapan mong itayo, sa tahanang minsan mong pinuno ng pagmamahal, sakripisyo at masasayang alaala, bigla ka nalang tratuhing parang estranghero? Paano kung ang sariling anak mo na minsang pinakain, pinag-aral at ipinaglaban sa hirap ng buhay, siya pa mismo ang pipirma sa kapahamakan mo? At paano kung ang anak na akala mong sasalo sa'yo sa iyong pagtanda, siya pa ang unang bibitaw? Samahan niyo ako sa kwento ni Margarita. Pero bago natin simulan ang kanyang kwento, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out muna tayo. Shout out kay Edenita Reyes, Gloria Forte from Barcelona, Fina Gonzalez, Rosita Santos from Italy, Edith Uy na nakikinig from Bacoor, Cavite, Dario Cipriano from Saudi, Maria Nelma Esperas from Marikina City, Metro Manila, Gandang Leia, Gladys Reliege 9851 from Hong Kong, Marilyn Avila from New York City. Shout out kay Ma'am Rebecca Portentado na nakikinig from Cavite at sa kanyang asawang si Sir Armin Portentado. Shout out rin kay Ma'am Arlene Maliari from Qatar at kay Ma'am Glo Alosilio from Abu Dhabi. Listening din from Hong Kong si Ma'am Adela Torres at si Christine Cautivo ni Nesa Oman. Shoutout din kay Ma'am Gina Puhino at kay Lola Vicky from Ottawa, Canada, kay Princess Rocker 1123 na nasa Riyadh, Rafaela's Vlog listening from Hong Kong, at kay Mami Chu from Valenzuela City, Leonida Tabagan from Oriental Mindoro, Mira's Channel at kay Venice Martin listening from Venice, Italy. Meron din sa Sarangani Province si Ma'am Catherine Jem Carillo, kay Lori Beniete at kay Dolores Solino. 3 oras ng tahimik na nakaupo si Aling Margarita sa may pintuan ng kanyang maliit na kwarto. Nakikinig sa bawat kaluskos mula sa kusina. Gustong-gusto na niyang lumabas. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Pero hindi siya makalabas. Nandoon kasi ang kanyang manugang na si Pamela. Kanina pa nito okupado ang kusina. Mula paghahanda ng almusal, pagpapakain sa anak nilang babae, hanggang sa asawa nitong si Bernard, ang nag-iisang anak ni Aling Margarita. At ngayon, mukhang nakatambay na lang. Naririnig ni Aling Margarita ang tunog ng telebisyon. Isang programa ang natatapos. Panibagong programa ang nagsisimula. Parang sinasadya talaga. Bakit sa kusina nanonood, gayong may sala naman? Alam ni Aling Margarita ang sagot. Kapangyarihan. Ipinaparamdam lang ni Pamela kung sino ang masusunod sa bahay. At ang pinakamasakit, bahay yon ni Aling Margarita noon. Pero ngayon, para siyang preso. Hindi siya halos makalabas ng sariling kwarto nang walang pahintulot. Lahat yata sa kanya ay kinaiinisan ng manugang. Ang paraan ng paglalakad niya, pagsasalita, kahit paghinga. Isang araw, narinig niya pa mismo si Pamela na nagsusumbong kay Bernard. Sabihin mo nga sa nanay mo, nababaliw na ako sa kanya. Kung kumain, nagkakalat ng mumo. Minsan pa nakakabasag ng plato dahil parang baluktot na raw ang mga kamay. Tapos kung umungol at suminghot, parang kalabaw. Sinadya talagang lakasan ng boses para marinig niya. At narinig nga niya. Bawat salita, bawat insulto. Parang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa puso niya. Sabihin mo sa nanay mo, huwag siyang magpapakita sa akin. Binibwisit niya ako ng sadya. Buntis ako at ayoko nang nai-stress. May mahinang sagot si Bernard. Pero mas malakas ang boses ni Pamela. Kapag nasa kusina ako, huwag mo siyang palabasin. Doon siya kumain sa kwarto niya. At sa CR, gamitin lang niya kapag wala ako. At ayusin niyang gamit niya. Nakakahiyang mga sinampay niya sa likod. Tahimik lang si Aling Margarita habang pinipigilan ang pagluha. Ganun na ba siya kasama? Ganun na ba siya kagulo? Hindi naman.
Noong malakas pa siya, napakalinis niyang tao. Maayos, masinop, pero syempre, matanda na siya. Minsan kapag kumakain, may nalalaglag na pagkain mula sa bibig niya na halos wala nang ngipin. Hindi niya sinasadya. Napapansin yon ni Pamela. Pati ang apo niyang si Chloe, kinukonsinti ang ina. Makikita mo ang pagkasuklam sa mukha nito. At dahil doon, lalo pang pilit na nagpapakabait si Aling Margarita. Sinubukan niyang tumulong, maghugas ng plato, magluto, maglinis, pero mali raw lahat. Kapag naghugas siya ng kubyertos, may dumi raw. Kapag plato, may mantsa raw. At kapag may nadudulas sa nanginginig niyang kamay, nako, parang katapusan na ng mundo. Wala kang silbi? Kapag pupulutin sana ni Aling Margarita ang bubog gamit ang walis, aagawin yun ni Pamela. Ako na, baka ikalat mo pa. Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Nung una, inisip ni Aling Margarita. Bugso lang ng galit, lilipas din. Pero mali siya. Isang araw, lumapit si Bernard. Hindi man lang makatingin ng diretso. Mas mabuti sigurong sa kwarto ka na lang muna madalas. Parang tumigil ang mundo ng matanda. Ano? May mga libro ka naman. May meeting ka. Magpahinga ka na lang. Kami na ang magdadala ng pagkain mo. Anak, bahay ko ito. Hindi man lang ako pwedeng lumakad. Huwag ka nang magdrama. Nahihirapan si Pamela. Buntis siya at ayaw namin ng stress. Parang sinampal ang matanda. Kung ayaw mong kumain sa kwarto, lumabas ka kapag wala siya. Maglalagay na lang ako ng sampayan sa loob para dun mo isasampay ang mga damit mo. At umalis si Bernard. Hindi na pinakinggan ang paliwanag ng sariling ina. Para bang isa na lang siyang gamit sa bahay. Masakit, napakasakit. Pero ano pa bang magagawa niya? Ayaw rin naman niyang makabangga si Pamela. Kaya sumunod na lang siya. Ngayon, nakaupo siya sa pintuan. Naghihintay, baka sakaling umalis na si Pamela. Pero parang sinasadya talaga. Ayaw umalis. Samantalang kailangan ng kumain ni Aling Margarita. May gamot siyang kailangang inumin pagkatapos kumain. Nanginginig na siya. Hindi niya alam kung sa gutom o sa panghihina. Sa wakas, nagdesisyon siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naglakad patungong kusina. At doon, nakita niya si Pamela. Nakaupo, nakakross ang paa. May hawak na tasa ng kape. Hinahaplos pa ang tiyan habang nanonood ng health program. Pagkakita sa matanda, napangiwi ito. Ay, wow! Lumabas ka! Malamig ang boses na sabi ni Pamela. Hindi ka ba pwedeng maghintay? Sinabi nang sa kwarto ka lang habang nandito ako. Mahinang sumagot si Aling Margarita. Pamela, nagugutom na ako. Oras na rin ang gamot ko. Ngumisi si Pamela. Halata ang pagkairita sa mukha nito. Gamot? Para saan pa? Tumigil si Aling Margarita. Bakit? Balak mo bang magkaroon ng dalawang buhay? Parang bumigat ang hangin, pero mahinahon pa rin ang matanda. Habang binibigyan pa ako ng Diyos ng buhay, tapos napatingin siya sa tasa. Pamela, hindi yata maganda ang kape sa buntis. Boom! Parang sumabog si Pamela. Tuturuan mo ako? Ako? Tumayo siya. Kunin mo pagkain mo at umalis ka. Matagal ka nang dapat nasa sementeryo. Napaatras si Aling Margarita. Kung iinom ka pa ng gamot para humaba ang buhay mo, mas pahirap ka lang sa lahat. Mas mabuti pang mawala ka na. Tuluyan ang nanginig ang matanda. Tumulo ang luha. Sinubukan niyang gumawa ng tsaa. Pero dahil sa panginginig, nadulas ang tasa. Nabasag yon. Nagwala na naman si Pamela. Tingnan mong ginawa mo! Hinablot siya sa balikat. Itinulak pabalik sa kwarto. Napaupo si Aling Margarita sa sofa habang patuloy sa pag-iyak. Ilang saglit pa, bumalik si Pamela. May dalang plato at isang mug. Binalibag sa harap niya. Sabay malakas na pagsara ng pinto. Pagtingin ni Aling Margarita,
ilang pirasong tinapay, tira-tirang lugaw kahapon, kalahating pipinong lanta at tubig mula sa gripo. Hindi na niya napigilang umiyak, pero gutom na siya. Kaya kahit lumuluha, kinain niya. Habang umunguya, unti-unting bumalik ang mga alaala. Paano nga ba siya umabot sa ganitong kalagayan? Sa sarili niyang bahay, isa na siyang dayuhan. Maraming taon na ang nakalipas nang mapadpad si Aling Margarita sa isang probinsya sa Pilipinas bilang isang bagong guro matapos siyang makapagtapos ng kursong education. Nagtuturo siya noon ng agham at heograpiya sa pampublikong paaralan. Balak lang sana niyang pansamantala roon. Pagkatapos ng ilang taon, uuwi rin sana siya sa kanilang bayan. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang lalaking nagpabago sa kanyang buhay. Si Arturo, isang gwapo, masipag at kilalang binata sa baryo. Maraming dalaga ang may gusto rito. Pero sa lahat, si Margarita ang pinili. Ang simpleng gurong tahimik, hindi man kapansin-pansin, pero may mabait na puso. At nahulog ang loob ni Arturo sa kanyang mga mata na punong-puno ng pangarap. Hindi nagtagal, niyaya siya nitong magpakasal. At si Margarita, hindi na rin maitago noon ang tibok ng kanyang puso para kay Arturo. Nagpatuloy ang alaala sa isip ni Aling Margarita habang tahimik siyang ngumunguya ng tuyong tinapay. Noong magsimula ang pagsasama nila ni Arturo, akala niya yun na ang habang buhay na kaligayahan. Simple lang ang buhay, hindi marangya pero puno ng pag-asa. Masaya silang nagsasama. Isang simpleng bahay sa probinsya, isang mapagmahal na asawa, isang desenteng trabaho bilang guro. Ano pa nga ba ang mahihiling ng isang babae? Pero may isang bagay na matagal nang hindi dumarating. Anak. Taon ang lumipas, wala pa rin. Kung sino-sinong doktor na ang pinuntahan ni Margarita. Maging sa Maynila, nagpatingin siya. Paulit-ulit lang ang sagot. Ma'am, wala po kaming nakikitang problema sa inyo. May ilang doktor pa ang nagsabi. Baka ang asawa niya ang dapat na magpatingin. Pero galit na galit si Arturo sa ideyang yon. Ano? Ako ang may problema? Imposible. May pagmamalaki pa ito. May nabuntis na ako noon. Napatahimik si Margarita. Oo, may isang babae raw sa kabilang baryo na minsang nabuntis ni Arturo. Pero ipinalaglag daw yon. At para kay Arturo, yun na raw ang patunay na wala siyang diferensya. Masakit para kay Margarita. Lalo na dahil kahit alam niyang kasal na sila, hindi pa rin tumitigil si Arturo sa pambababae. May mga pagkakataon, may naririnig siyang chismis. May mga pagkakataon, may nakikita siyang palatandaan. Amoy pabango ng ibang babae. Pag-uwi ng alanganing oras. Mga bulong ng mga kapitbahay. Pero mahal niya ang asawa. At sa sarili niyang paraan, mahal din siya ni Arturo. Sa tuwing may kalokohan itong nagagawa, luluhod ito. Hihingi ng tawad, mangangako na hindi na uulitin. At paulit-ulit siyang nagpapatawad. Pero habang tumatagal, napapagod din ang puso. Pagsapit ni Margarita sa halos 40 anyos, napuno na siya. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo, nagdesisyon na siya. Tama na. Makikipaghiwalay na siya. Iiwan niya ang lahat. Babalik siya sa bayan nila, kung saan naroon pa ang lumang bahay ng kanyang ina. Nang marinig yon ni Arturo, gaya ng dati, lumuhod ito. Margarita, wag. Please, wag mo kong iwan. Pero sa pagkakataong yon, iba ang pakiramdam ni Margarita. Bigla niyang nakita ang totoo. Hindi ba talaga siya mahal ni Arturo? O komportable lang ito sa kanya? Laging malinis ang bahay, may masarap na pagkain, maayos ang buhay. At dahil isa siyang guro, may respeto sa komunidad. Samantalang si Arturo, isang simpleng tractor operator lamang noon sa bukid. Mas lalong tumibay ang loob ni Margarita. Nag-impake siya. Pumunta pa siya sa paaralan para mag-submit ng resignation. Pero habang nasa opisina ng principal, bigla siyang nanghina.
Nanlamig ang katawan, dumilim ang paningin at bumagsak. Pagmulat niya, nasa ospital na siya. Katabi niya si Arturo. Hawak ang kamay niya, halatang balisa. Pinipigil ang luha. Ilang sandali pa ay pumasok ang doktor. At ang sumunod na sinabi nito ang nagpabago sa lahat. "Congratulations! Buntis po kayo." Parang tumigil ang mundo. Hindi makapaniwala si Margarita. Matagal na niyang isinuko ang pangarap na maging isang ina. At ngayon, biglang dumating. Parang himala. Agad naglaho ang usapan tungkol sa hiwalayan. Binawi niya ang resignation at muli silang nag-aayos ni Arturo. Parang bumalik ang ligawan, parang pangalawang honeymoon. At himalang nagbago si Arturo. Mas maalaga, mas responsable, mas tapat. At sa wakas, sa kabila ng delikadong pagbubuntis dahil sa edad, naisilang ng ligtas ang kanilang anak na babae. Pinangalanan nila itong Annabella. Hindi maipaliwanag ang saya. Parang nagkaroon ng bagong saysay ang lahat. Makalipas ang 3 taon, isa na namang himala. Muling nabuntis si Margarita. Napuno ng tsismis ang baryo. "Nako, mukhang bubuo ng basketball team si Ma'am Margarita." Pero matapos niyang maisilang ang kanilang anak na lalaki, mahigpit na nagbabala ang doktor. "Ma'am, delikado na po kung magbubuntis pa kayo. May kondisyon na po kayo sa puso." At sapat na rin naman. May isang anak na babae, may isang anak na lalaki. Ano pa bang kulang? Sa loob ng 10 taon, napakasaya ng pamilya. Binuhos ni Arturo ang pagmamahal sa asawa at mga anak. Parang iniwan na nito ang dating pagkatao. Hindi na muling binuksan ni Margarita ang lumang sugat. Pero gaya ng buhay, hindi habang buhay ang saya. Isang araw, trahedya ang dumating. Naaksidente si Arturo habang nagtatrabaho sa bukid. May nakausling bakal pala sa daanan. Hindi niya nakita. Tumagilid ang traktora at ang makina, kaunting gasgas lang. Pero si Arturo, hindi na umabot ng buhay sa ospital. Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Margarita. Bigla siyang naging byuda. Mag-isang magpapalaki ng 2 anak. Mahirap, napakahirap. Pero hindi siya sumuko. Nagturo siya sa eskwela sa umaga at kumuha pa ng sideline sa bukid. Lahat para may makain ang mga anak. Tumutulong sina Annabella at Bernard sa abot ng makakaya. Lumaki silang mababait, masisipag at matatalino. Nang makatapos ng high school, pinilit ni Margarita na mag-college ang mga ito, kahit halos maubos na siya. "Ang edukasyon lang ang maipapamana ko sa inyo," sabi ni Margarita noon. At nagtagumpay siya. Si Annabella nakatapos ng kursong economics, nakapasok sa magandang kumpanya at nakapag-asawa ng negosyante. Nagkaroon ng 2 anak. Nung una, madalas silang bumisita sa probinsya. Pero habang tumatagal, naging abala na sa buhay sa syudad. Naiintindihan yon ni Margarita. Siyempre, mas gusto sana niyang makita ang mga apo, pero hindi siya nagdamdam. Si Bernard naman, iba ang naging landas. Nakapagtapos ng engineering, pero tila hindi makahanap ng direksyon. Palipat-lipat ng trabaho, parang hindi mapirmi. Napaisip tuloy si Margarita. Mana yata sa ama. Isang gala, isang lagalag. Hanggang sa napadpad si Bernard sa malayong probinsya para sa road project. Doon, tila nagkaroon ng kaayusan ang kanyang buhay. Isa lang ang ikinakabahala ni Margarita. Hindi ito nag-aasawa. Pero ilang taon ang lumipas, isang araw, masayang tumawag si Bernard. "Ma, may ipapakilala ako sa'yo." Napangiti si Margarita. At nang makita niya, isang babae, si Pamela, may kasama ng anak mula sa dating relasyon. Hindi naman yun naging problema kay Margarita. Ang mahalaga, masaya ang anak niya. Hindi niya alam, ang babaeng malugod niyang tinanggap noon, siya ring magpapaluha sa kanya balang araw. Hindi naging issue kay Aling Margarita ang katotohanan na may anak na si Pamela mula sa dating relasyon. Sa totoo lang, mas natuwa pa nga siya.
Iniisip niyang baka ito na ang magpapabago kay Bernard. Bigla itong naging mas responsable. Hindi lang sa asawa, kundi instant ama na rin. At sa umpisa, mukhang ganoon nga. Mas naging porsigido si Bernard. Masipag, may maayos na kita. Pero hindi nagtagal, biglang bumalik ito sa kanilang probinsya. Doon lang nalaman ni Aling Margarita ang totoo. Nagkaproblema pala si Bernard sa dati nitong trabaho. May issue raw tungkol sa mga materyales sa isang proyekto. May kasong parang panloloko o anomalya. Bagamat hindi siya napatunayang may sala at naging witness na lang, nasira pa rin ang kanyang pangalan. Hindi na siya makabalik sa dating trabaho. Kaya no choice. Umuwi siya. Bago yon, ilang taon ding nanirahan sina Bernard, Pamela at ang anak nitong si Chloe sa lungsod. Mahirap ang buhay, palipat-lipat ng inuupahang apartment. Hindi steady ang trabaho ni Bernard. Hanggang isang araw, lumapit siya sa kanyang ina. "Ma, pwede bang dito muna kami tumira?" Napatingin si Aling Margarita. "May trabaho na ako sa local engineering office dito. Sayang kung magre-renta pa kami." Sandaling natahimik ang matanda, pero mabilis ding lumambot ang puso. Anak niya yon at pamilya na ito. Bukod pa roon ang nasa isip niya, baka makakatulong si Pamela sa bahay. May kasama na siya, may makakausap, may tutulong sa gawaing bahay. At teenager na rin si Chloe. At higit sa lahat, buntis si Pamela. Tuwang-tuwa si Aling Margarita nang marinig yon. Tinanggap man niya si Chloe bilang apo. Iba pa rin ang saya sa pag-asa na magkakaroon ng tunay na apo sa dugo ng kanyang anak. Hindi nagtagal, lumipat nga ang pamilya. Mainit ang pagtanggap ni Aling Margarita. Punong-puno ng pagmamahal. Nakangiti niya pang sinabi kay Chloe, "Pwede mo akong tawaging Lola." Pero tiningnan lang siya ng dalagita. Bahagyang umuso at walang sinabi. Masakit, pero hindi pinansin ng matanda. "Bata pa kasi, mag-a-adjust din." Yun ang paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Pagkatapos ay may iminungkahi si Bernard. "Ma, dun ka na lang sa maliit na kwarto." Napatingin siya. Si Chloe dun sa mas malaking kwarto. Kami ni Pamela sa master bedroom." At gaya ng dati, walang pagtutol si Aling Margarita. Masaya na siyang kasama ang pamilya. Ano ba naman ang maliit na sakripisyo? Pero hindi niya alam, yun na pala ang simula ng pagkawala ng lahat. Isang araw, dumating si Bernard na may kasamang notaryo. May dalang mga papeles. "Ma'am, pirma ka lang dito." "Para saan?" "Para mas madali ko nang maasikasong bills, permits at kung ano-ano. Para hindi ka na pabalik-balik." Napatingin si Aling Margarita sa notaryo. At laking gulat niya. Kilala niya ito. Si Helen, dati niyang estudyante. Kaya kampante siya. Anak niya si Bernard, dating estudyante niya si Helen. Bakit naman siya magdududa? Kaya pumirma siya. Hindi na binasa. Walang alinlangan. Dahil nagtiwala si Margarita ng lubos. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, nalaman niya ang totoo. At ang katotohanan yon ang sumira sa puso niya. Isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Pamela dahil lamang sa isang tasa. Hindi raw malinis ang pagkakahugas. May hinahon pa sanang nagsalita si Aling Margarita. "Pamela, bahay ko ito. Kaunting respeto naman." Ngumisi si Pamela at mapanlait. "Bahay mo?" Tumawa ito. "Ay, hindi mo ba alam? Bahay na namin to." Parang tumigil ang mundo. Ano? Pumirma ka ng deed of donation kay Bernard na tong bahay?" Nanlaki ang mata ng matanda. "Hindi maaari. Buhay pa ako." Tumawa si Pamela. "Bakit? Anong akala mo? Para sa inyong notaryo?" "Nako, ang tanda-tanda mo na talaga." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Yung mga papeles, yung pagpirma, yung ngiti ni Bernard. Ang notaryo ng dati niyang estudyante. Pinagkaisahan ba siya? Maghapon siyang umiyak sa kwarto. Hindi makapaniwala si Margarita.
Hindi niya kayang isipin na magagawa yon ng sarili niyang anak. Pag-uwi ni Bernard, tinawag niya ito at derechahang tinanong. Totoo ba? Ano naman ngayon? Parang walang nangyari. Parang wala itong ginawang mali. Niloko mo ako. Napabuntong hininga si Bernard. Naiinis na sumagot. Ma, wag kang magdrama. Parang sinaksak muli ang puso niya. Inayos ko lang ang buhay natin. Paano kung mamatay ka at hindi maayos ang papeles? Maghahabulan pa kami sa mana. Magbabayad pa ng kung ano-ano. Hindi makapaniwala si Aling Margarita. Anak, buhay pa ako. Mahina ang boses na sabi niya. Basag, pero malamig ang sagot nito. Eh di mabuhay ka. Sino ba ang pumipigil? At umalis ito. Parang wala lang. At mula noon, naging impyerno ang buhay ni Aling Margarita. Laging nagbubunga nga si Pamela. Laging may reklamo at si Chloe naman tila minana ang ugali ng ina. Walang galang, mapanlait. At si Bernard tagadala lang ng reklamo ng asawa. Sa sariling bahay, hindi na siya ang may kapangyarihan. Hindi na siya ang reyna. Isa na lang siyang istorbo. Natakot na siyang lumabas ng kwarto. Pero kahit ganoon, hindi siya nagsumbong. Ayaw niyang ilabas ang kahihiyan ng pamilya. Ayaw niyang masira ang pangalan ng anak. Ayaw niyang marinig ng iba na niloko siya ng sariling kadugo. Kaya tiniis niya ng tahimik habang unti-unting nadudurog. Ang mga dating kapitbahay na madalas bumisita, unti-unti nang nawala. Pinapaalis ni Pamela. Kapag may nakakakita kay Aling Margarita sa bakuran, magtatanong sila. Oh, kumusta ka na dyan, ma'am? Ngingiti lang siya ng pilit. Okay lang. Sabay pasok sa bahay at iiyak ng palihim. Pero ngayong umaga, habang kinakain niya ang tuyong tinapay na parang tira ng hayop, may nabuo siyang desisyon. Hindi niya nakaya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang anak niyang si Annabella. Hindi siya kailanman nagsumbong noon. Pero ngayon, oo. Kailangan ng malaman ng anak niya ang katotohanan. Na niloko siya ni Bernard, na pinapahirapan siya. Na wala na siyang dignidad sa sariling bahay. Ilang ring bago sumagot. At nang sumagot, halatang iritable. Ma, ano po? Bilisan mo, papunta ako sa BIR. Napaiyak si Aling Margarita. Anak, hindi ko na kaya. At sa unang pagkakataon, ibinuhos niya ang lahat. Ang panloloko, ang pagkuha ng bahay, ang pangaalipusta, ang gutom, ang pagtrato sa kanya na parang basura. Tahimik lang si Annabella sa kabilang linya. Walang imik. Pero ramdam ni Aling Margarita ang mabigat na paghinga nito. At biglang sumabog. Ano? Ginawa ni Bernard yan? Nag-init ang boses ni Annabella sa kabilang linya. Pero hindi yun ang inaasahan ni Aling Margarita. Ma, bakit ka pumirma ng hindi binabasa? Parang biglang nanlamig ang matanda. Yun ang unang sinabi ng anak. Hindi, ma, okay ka lang ba? Hindi rin, ma, pupuntahan kita. Kundi paninisi. Mahinang napabuntong hininga si Margarita. Ganun na nga ang nangyari, anak. Sandaling katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, nanginginig ang boses niyang nagsalita. Punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pagsusumamo. Annabella, iniisip ko sana, baka pwede mo kong kunin. Napaluha siya habang nagsasalita. Hindi ko na kaya rito. Pagod na ako. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Malaki naman ang bahay ninyo ni Ben. Maliit na kwarto lang ang kailangan ko. Hindi ako magiging istorbo. Tahimik lang ako. Parang batang nagsusumamo. Mas mabuti na sigurong sa anak kong babae ako kaysa sa manugang. Napangiti pa siya habang bahagyang umiiyak. Parang pilit hinahanap ang pag-asa. Makakasama ko ang mga apo ko. Ipagluluto ko sila ng hotcake, bibingka, mga paborito ng bata. Pero ang sumunod na sagot, parang dinurog ang puso niya. Ma, ano bang iniisip mo?
Malamig at diretso nitong sabi. Wala man lang lambing. Busy kami ni Ben. Pagod kami araw-araw. Pag uwi namin gusto naming magpahinga. Napakurap si Aling Margarita. Tapos gusto mo, alagaan pa kita? Parang hindi siya makahinga. Mahina na lang siyang sumagot. Nakakalakad pa naman ako, anak. Kaya ko pa ang sarili ko. Pero mabilis ang sagot ni Annabella. Paano pag hindi na? Tahimik ng ilang sandali. Malapit ka nang mag-80, ma. Kailangan praktikal tayo. Parang unti-unting gumuho ang puso ng matanda. At saka wag mo na akong tanungin ulit. Mas sanay ka na dyan kay Bernard. Tila hindi makapaniwala si Aling Margarita. Ibang buhay dito sa syudad. May sariling routine kami. At parang kutsilyo ang huling sinabi nito. At yung mga apo mo, hindi nila kailangan ng hotcake o bibingka. Pizza ang gusto nila, sushi, burgers. Kasunod noon, pinutol nito ang tawag. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Aling Margarita. Paulit-ulit ang maikling tunog. Pero hindi siya gumagalaw. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ganito na ba talaga? Ayaw siya ng anak na babae. Ang anak na lalaki, sunod-sunuran sa asawa. At ang manugang, araw-araw hinihiling ang kanyang kamatayan. Napapikit si Aling Margarita. Napakasakit. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ipinagsapalaran niya ang buhay para maisilang ang mga anak. Nagdoble kayod, naging ina at ama. Nagtiis, nagsakripisyo, at ngayon, ganito? Sa mga sumunod na araw, walang nagbago. Mas naging maingat si Aling Margarita. Iwas na iwas siya kay Pamela. Kapag nasasalubong niya ito sa hallway, laging may pabulong. Pero sapat para marinig niya. Kailan ka ba mamamatay? Napapaluhan na lang ang matanda. Wala na ring saysay magsumbong kay Bernard. Alam na niya, walang kakampi. Hanggang sa isang umaga, may narinig siyang sigawan sa labas. Boses ni Annabella at pati na rin ni Bernard. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Margarita. Dumating si Annabella? Baka nagbago ang isip nito. Baka kukunin na siya. Baka ipaglalaban na siya. Halos makalimutan niya ang pangahamak ni Pamela. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Naglakad papunta sa bakuran. Pero pagdating niya, natigilan siya. Narinig niya ang usapan. So, kinuha mo ang bahay. Fine. Wala naman akong pakialam sa lumang bahay na yan. Nanlamig si Aling Margarita. Pero yung nanay natin, hindi mo malang naisip? Tahimik si Bernard. At pagkatapos, nandito naman siya. Hindi naman ako nagrereklamo. Napangiwi si Annabella. Hindi nagrereklamo? Alam mo bang gusto niya sa akin tumira? Tumigil si Aling Margarita. Hindi siya makahinga. At ang sumunod, mas masakit pa. Ano? Ako mag-aalaga? Ako maglilinis? Ako mag-aasikaso? Parang sinampal ang matanda. Anong gusto mo? Kami? At tila simpleng usapan lang. Parang hindi tao ang pinag-uusapan. Parang isang gamit. Parang isang problema. Dapat, nun mo pa siya dinala sa home for the aged. Nanlaki ang mata ni Aling Margarita. Ano? Alam mo ba magkano binayad ko para maayos to? Nanginig ang tuhod ng matanda. Tanghali dapat ma-deliver na siya. Kaya bilisan natin. Ma-deliver? Parang package. Hindi ina, hindi tao. Delivery. Mahinang nagsalita si Bernard. Sabay na nating sabihin. Hindi na nakatiis si Aling Margarita. Lumabas siya. Nakita siya ng dalawa. Pareho natigilan. Litong-lito ang matanda. Basag ang boses nang magsalita siya. Bernard! Annabella! Ano ang ibig sabihin nito? Nagkatinginan ng magkapatid. Huminga ng malalim si Annabella at malamig na nagsalita. Ma, huwag ka nang mag-alala. Parang normal lang. Lilipat ka na ngayon sa home for the aged. Naayos ko na lahat. Napaatras si Aling Margarita. O home for the aged? Nanginginig ang kanyang boses. Doon,
Yung pinagdadalhan ng mga abandonadong matatanda. Agad na sumagot si Annabella. Halatang iritable na ito. Naman, walang nag-aabandon na sa'yo. Tumaas pa ang boses. Hindi ka na pwedeng ganito habang buhay. Hindi kita kayang kupkupin. Si Bernard sawang-sawa na rin. Napatingin ang matanda sa anak na lalaki. Pero hindi ito makatingin sa kanya. At hindi lang naman mga masasamang tao ang nasa care home. May mababait na lolo't lola doon. Baka nga makahanap ka pa ng boyfriend. Parang gusto nang tumigil ng mundo. Mahinang sumagot si Margarita. Hindi ko kailangan ng boyfriend. Tumulo ang luha niya. Gusto ko lang manatili sa bahay ko. At mula sa loob, sumingit ang matinis na boses ni Pamela. Hindi mo na bahay yan. Tumahimik ang lahat. At si Aling Margarita, tumingin lang siya sa dalawa niyang anak. Litong-lito, durog, at sa unang pagkakataon, marahil tuluyan ang nabasag ang puso ng isang ina. Hindi makapaniwala si Aling Margarita. Tumingin siya sa dalawang anak. Mga anak na minsan niyang kinandong. Pinakain, pinagpuyatan. Ngayon, sila mismo ang gustong magtaboy sa kanya. Nanginginig ang boses niyang nagsalita. Mga anak, ano ang ginagawa ninyo? Tumulo ang luha niya. Ayoko doon. Hindi ko kaya. Mamamatay ako ron. Pero tila walang natitirang awa. Biglang lumapit si Bernard. Mainit ang ulo nito. Tama na nga, ma. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng matanda. Napangiwi si Aling Margarita sa sakit. Hindi mo ba naiintindihan? Nakikialam ka na sa buhay namin. Parang kutsilyong bumaon ang bawat salita. Nabuhay ka na sa buhay mo. Kami naman. Hindi makapaniwala si Aling Margarita. Ganito na ba talaga ang tingin sa kanya? Pabigat, problema, istorbo? Halos kalad ka rin siya ni Bernard pabalik sa loob ng bahay. Mag-impake ka na. Kasunod nito si Pamela. May dala ng malaking bag. At parang basura kung itapon ang mga gamit ng matanda. Mga damit, lumang duster, mga gamot, lumang family pictures, rosaryo, kahit ano na lang, halo-halo, walang pakundangan. Bilisan nyo nga. Si Bernard pa ang tumulong. Hindi na nga makita ni Aling Margarita kung ano ang isinama. Ano ang iniwan, ano ang nawala. Parang hindi buhay niya ang pinag-uusapan. Parang paglilipat lang ng lumang gamit. Maya-maya, isinara ang bag. Sapat na yan. Kung may nakalimutan, dadalhin na lang mamaya. Muli siyang hinila. Habang umiiyak, habang nagsusumamo, pero walang nakikinig. Sa labas, naghihintay si Annabella sa sasakyan. Parang driver na may booking. Walang emosyon, walang lambing. Tara, hinihintay na tayo. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Ipinasok si Aling Margarita. Bernard, sumama ka. Pero umiling ito. Ikaw na. At tumakbo pabalik sa bahay. Parang ayaw masaksihan ang sariling kasalanan. Dumura si Annabella sa inis. Pagkatapos, umandar na ang sasakyan. Hindi man lang nito magawang lingunin ng likod, kung saan umiiyak ang sariling ina. Mahigit 30 minuto ang biyahe. Tahimik, mabigat, nakatingin lang sa bintana si Aling Margarita. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Hanggang sa huminto sila. Pag-angat niya ng tingin, nanlamig siya. Isang lumang 2 palapag na gusali, kupas ang pintura, maduduming bintana. May mga bitak sa pader, kalawangin ng gate, at may mga ligaw na damo sa paligid. Parang abandonadong gusali. Parang lugar kung saan iniiwan ang mga nakalimutan na ng mundo. Nanginig ang boses niya. Anak, dito ako titira. Kaswalang sagot ni Annabella. Bakit? Okay naman na. Pinatay pa nito ang makina. Tahimik, presko, nature. Napaluha ang matanda. Nature? Hindi yon ang nakikita niya. Ang nakikita niya, kalungkutan, pag-iisa, pag-aabandona. Mas okay daw sa loob kaysa sa labas. Nakita ko ng pictures. Pictures, parang hotel lang ang booking.
Nanghihina ang mga paa ni Aling Margarita habang bumababa siya ng sasakyan. Tinanggap na lang niya siguro. Ito na ang kapalaran niya. Dito na siya mamamatay. Hindi aabot ng taon. Baka buwan lang, baka linggo. Habang papalapit siya sa pintuan, bigla siyang natigilan. May malaking kalawangin na balde. Punong-puno ng upos ng sigarilyo. At mula sa loob, may kakaibang amoy. Luma, mabaho, mabigat, parang halong amag at lungkot. Napangiwi siya, halos maduwal. Napatingin siya kay Annabella. Umaasang may awa pa. Na baka sabihin nito, tara na ma, uwi na tayo. Pero wala. Busy ito sa pagbubukas ng compartment. Kinuha ang kanyang bag. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Aling Margarita. Huminga siya ng malalim at tumapak sa loob. Pero sa eksaktong sandaling yon, may huminto na itim na SUV. Mabilis, biglaan, bumukas ang pinto. May lalaking bumaba at nagmamadali. Hindi nito pinansin si Annabella. Dumiretso lang ang lalaki sa kanya. Ma'am Margarita, huwag kayong pumasok dyan. Napalingon ang matanda. Naningkit ang mga mata. Hindi niya agad nakilala. Isang lalaking medyo malaman, katamtaman ng edad. Pamilyar at biglang nanlaki ang mga mata niya. Richard! Ngumiti ang lalaki. Ako po ito, ma'am. Halos hindi makapaniwala si Margarita. Ikaw? Humihingal pa ito. Sinundan ko po kayo. Munti ko na kayong hindi maabutan. At bakit? Nalilito niyang tanong. At ang sagot nito ang nagpaluha sa kanya. Dahil hindi kayo titira rito. Kung itinatapon kayo ng mga anak ninyo, ako po ang sasalo sa inyo. Napatakip ng bibig si Margarita. Sasama po kayo sa akin. Hindi siya makapagsalita. Luha lang ng luha. Si Richard? Si Richard na dati niyang estudyante. Ang batang dating sakit ng ulo ng paaralan. Ang batang palaaway, laging bagsak, laging galit sa mundo. Biglang bumalik ang alaala. Si Chad ang batang laging gusgusin, laging gutom, laging madumi ang damit. May amoy alak ang bahay. Parehong lasenggo ang mga magulang. At kapag bumibisita noon si Margarita, kalat ang bote, sigawan, minsan may bugbugan pa. Sinubukan niyang kausapin, pagalitan, pakiusapan, humingi pa siya ng tulong sa barangay noon. Sa school, social welfare, pero walang nangyari. Walang may pakialam. Kaya siya na mismo ang tumulong. Binibigay niya ang lumang damit ni Bernard. Baon, pamasahe, minsan pati pagpagupit ng buhok. Nung una, ayaw tumanggap ni Richard. Nahihiya, matigas ang ulo, parang galit na tuta. Laging handang manakit. Pero si Margarita, nakita ang batang sugatan. Hindi halimaw, hindi pasaway, kundi batang walang nagmamahal. At doon, unti-unting nagbago si Richard. Naging paborito pa nito ang subject niyang geography. Nag-aral ng mabuti at bago ang graduation, halos himala. Nakakapasa na. Maging mga guro noon, nagulat. Pero pagkatapos noon, isang trahedya ang nangyari. Namatay ang mga magulang nito dahil sa pagkalason matapos makainom ng peking alak. At tuluyang naulila si Richard. At ngayon, ang batang minsan niyang tinulungan, siya namang handang sumalo sa kanya. Hindi napigilan ni Aling Margarita ang pagluha habang nakatingin kay Richard. Parang himala, sa lahat ng taong inaasahan niyang sasalo sa kanya. Ang dumating, hindi niya sariling anak, kundi ang batang minsan niyang tinulungan, ang batang halos isuko na ng mundo. Noong mamatay ang mga magulang ni Richard, si Aling Margarita ang naghatid dito sa ampunan. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Tahimik lang si Richard noon. Matigas ang mukha, pero kita niyang durog ang bata. Bago siya umalis, hinawakan niya ito sa balikat. Anak, huwag mong hayaang sirain ka ng mundo. Magpakabuti ka. Huwag kang susuko. At nangako siya, dadalawin niya ito. At tinupad niya yon. Buwan-buwan, may dalang pagkain, damit, kaunting baon, minsan simpleng kwentuhan lang, hanggang makatapos si Richard. Noong nagsundalo ito, siya pa ang naghatid. At kahit tumatanggi ang binata,
Pinipilit niya pa ring abutan ng pera. Kunin mo. Hindi ko naman ikakahirap yan. Pagkatapos noon, unti-unti silang nawalan ng komunikasyon. 2 sulat lang ang natanggap niya. At pagkatapos ay wala na. Sinubukan pa niyang alamin kung nasaan ito noon. Pero tila nilamon ng panahon. At ngayon, narito ito. Handang sagipin siya. Biglang sumingit ang matinis na boses ni Annabella. Ano bang ibig sabihin nito? Bit-bit nito ang bag ng ina. Nakilala rin si Richard. Ikaw si Richard, di ba? Umalis ka na. Kaya na namin to. Kalmado naman itong sumagot pero matatag. Ikaw ang umalis. Natigilan si Annabella. Kami na ni Ma'am Margarita ang bahala. Sumiklab ang galit nito. Ma! Makikinig ka sa lalaking yan? Hindi mo nga kilala? Lumapit pa ito, mapanlait ang tono. Baka habulan niya ng pension mo? Napayuko si Aling Margarita. Pero mabilis ang naging sagot ni Richard. Hindi lahat ng tao pera ang habol. Tumingin ito ng diretso kay Annabella. Kung kayang itapon ng sariling anak ang ina nila, ako hindi. Tumahimik ang paligid. Parang tumigil ang hangin. Hindi ako papayag na mapunta si Ma'am sa ganitong lugar. Pagkatapos, lumingin siya kay Margarita. Ma'am, sumama po kayo sa akin. May bahay po ako, may pamilya at aalagaan namin kayo. Napaatras si Margarita. Hindi makapaniwala. Biglang sumigaw si Annabella. Ma, mag-isip ka nga. Hindi mo kilala yan. At doon, sa wakas, nagsalita si Margarita. Mahina pero malinaw. Anak, ang totoo, kayo ni Bernard ang hindi ko nakilala. Napatingin si Annabella. Tahimik, nakabibinging katahimikan. Namula sa galit si Annabella. Ibinalibag nito ang bag ng ina sa lupa. Bahala ka? Turan pa nito. Huwag ka nang tumawag ulit sa akin. Tapos na ako. Mabilis itong sumakay ng sasakyan. Umalis, iniwan ang sariling ina. Sa gitna ng alikabok, tahimik na pinulot ni Richard ang bag. Tara na po! At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may kamay na inabot kay Aling Margarita. Kamay na hindi nananakit, kundi nagliligtas. Habang nasa biyahe, ikinuwento ni Chad ang buhay niya. Naging isa siyang sundalo, nag-deploy sa malayong lugar. Halos mamatay, pagbalik, muntik din siyang maligaw. Napabarkada, napariwara. Pero naalala niya ang mga salita ni Aling Margarita. Huwag mong hahayaang sirain ka ng mundo. Kaya bumangon siya. Nagtrabaho kung saan-saan. Construction, auto supply, delivery. Hanggang sa unti-unti, nakatayo siya sa sariling mga paa. At doon niya nakilala si Nancy. Isa ring lumaki sa ampunan. Pareho silang sugatan. Parehong lumaking kulang sa pagmamahal. Pero sabay nilang binuo ang buhay. Ngayon, may matagumpay ng auto repair business si Richard. At si Nancy, may maliit pero maunlad na bakery. May 3 silang anak at kamakailan, bigla raw niyang naisip dalawin ang puntod ng mga magulang niya. Hindi dahil mabuti ang mga ito, kundi dahil sila pa rin ang nagbigay ng buhay sa kanya. At naisip niya ring hanapin ang guro na minsang naniwala sa kanya. Pagdating niya sa baryo, doon niya narinig mula sa mga kapitbahay ang nangyari. Ang usapan ni na Bernard at Annabella. Ang balak nilang itapon si Aling Margarita. Kaya dali-dali siyang humabol. Tinawagan niya agad si Nancy. At ang sagot ng asawa, lalo siyang pinahanga. Siyempre, kukunin natin siya, sabi nito sa kabilang linya. Napangiti si Richard noon. Magkakaroon tayo ng nanay, magkakaroon ng lola ang mga anak natin. At doon, hindi na nagdalawang isip si Richard. Pagdating sa bahay, sinalubong si Aling Margarita ng masayang mga bata. Yakap, ngiti, ingay, buhay. At si Nancy, niyakap siya agad. Parang matagal ng pamilya. Welcome home po! At doon, tuluyang bumigay si Margarita. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang may tahanan pa pala siya.
Lumipas ang mga buwan pagkatapos ay taon at walang ni minsang pinagsisihan ng sinuman. Si Aling Margarita muling nakaramdam ng init ng tahanan, pag-aalaga, pagmamahal. Nagluluto siya, nagkakwento sa mga bata, gumagawa ng paboritong merienda, at muling naging buhay ang kanyang puso. Samantalang sina Bernard at Annabella, ni minsan hindi tumawag, hindi nagtanong, hindi nagpakita. Si Annabella nakipaghiwalay sa asawa, nag-agawan sa ari-arian. Si Bernard nawalan na naman ng trabaho, nanatili sa bahay, nag-aalaga ng bagong silang na anak, habang si Pamela ay kung saan-saan pumupunta. Sabi nga, umiikot ang mundo at minsan bumabalik ang sakit na ibinigay mo. Minsan, hindi lahat ng kadugo ay tunay na pamilya at hindi lahat ng hindi mo kaano-ano ay estranghero. Ang taong minsan mong tinulungan nang walang hinihinging kapalit, siya pang babalik para iligtas ka. Habang ang mga taong binuhusad mo ng buong buhay mo, sila pa ang unang bibitaw. Pero tandaan natin, ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Maaring tahimik itong mawala sa paningin, pero babalik ito. Sa tamang panahon, sa tamang tao, at minsan sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya habang may pagkakataon, mahalin natin ang ating mga magulang. Dahil darating ang araw, huli na ang lahat. At kahit gaano kalakas ang iyak ng pagsisisi, hindi na nito maibabalik ang panahon na pinili mong pabayaan sila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Hindi lahat ng ipinapanganak mong anak ay marunong tumanaw ng utang na loob. At hindi lahat ng taong hindi mo kadugo ay walang malasakit sa'yo. Minsan, ang mga taong pinag-alayan mo ng buong buhay mo, sila pa ang unang mangiiwan. Habang ang taong minsan mong natulungan kahit kaunti lang, siya pang magiging ilaw sa pinakamadilim mong gabi. Kung may mga magulang pa tayo, yakapin natin sila. Pakinggan natin sila. Bigyan natin sila ng oras. Dahil darating ang panahon, hindi na nila kailangan ang pera natin. Hindi na nila kailangan ang magagarang regalo. Ang kailangan lang nila, pagmamahal, respeto, at pakiramdam na mahalaga pa rin sila. Tandaan ninyo, hindi habang buhay malakas ang mga magulang natin. Hindi habang buhay ay kaya nilang maglakad, magsalita, maghintay, at magmahal ng walang kapalit. Balang araw, tayo rin ang tatanda. At ang paraan ng pagtrato natin sa kanila ngayon, maaaring yun din ang balik sa atin bukas. Kung may tampo man, ayusin na. Kung matagal nang hindi tumatawag, tumawag na. Kung hindi pa nasasabing mahal mo sila, sabihin mo na. Dahil ang pagsisisi, pinakamasakit kapag huli na. Dahil sa dulo, hindi kayamanan ang maaalala ng tao. Hindi trabaho, hindi negosyo, kundi kung paano mo minahal ang mga taong unang nagmahal sa'yo. Muli ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.